Ang kwentong ating tututukan ngayong gabi ay isang misteryong bumalot sa isang komunidad sa Florida sa loob ng halos 2 dekada. Ito ang kaso ni Jerry Michael Williams, o mas kilala bilang si Mike. Si Mike, sa edad na 31, ay isang matagumpay na real estate appraiser sa Tallahassee. Siya ay kilala bilang isang mapagmahal na asawa at isang dedikadong ama sa kanilang nag-iisang anak na babae na noon ay 18 buwang gulang pa lamang. Mahilig siyang mag-hunting at mamingwit, mga libangang madalas niyang gawin kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo na ang kanyang matalik na kaibigang si Brian Winchester. Ang buhay ni Mike ay tila perpekto, isang masayang pamilya, isang magandang karera, at mga kaibigang laging nariyan. Ang kanyang araw-araw na pamumuhay ay simple ngunit masaya. Sa umaga, papasok siya sa kanyang trabaho, at sa hapon ay uuwi sa kanyang pamilya. Hindi nila aakalain na ang isang ordinaryong araw ng pangangaso ay magiging huli na pala para kay Mike. Nung umaga ng ika-16 ng Disyembre, taong 2000, eksaktong 6 na taon mula nang ikasal sina Mike at Denise, nagpaalam si Mike sa kanyang asawa. Ang araw na iyon ay kanilang ika-6 na anibersaryo ng kasal. Ngunit sa halip na magdiwang, nagpasya si Mike na pumunta sa Lake Seminole, isang malawak na lawa sa hangganan ng Florida at Georgia, upang mag-isa na mangaso ng mga pato. Madaling araw pa lamang ay umalis na siya, dala ang kanyang bangka, shotgun, at iba pang kagamitan sa pangangaso. Nangako siyang babalik bago mananghalian upang sila ay makapagdiwang. Subalit, lumipas ang tanghali, dumating ang hapon at gumabi na, ngunit si Mike ay hindi na bumalik. Ang pag-aalala ni Denise ay nagsimulang lumalim. Tumawag siya sa ama ni Mike upang ipaalam na hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Agad silang nagtungo sa Lake Seminole, sa lugar kung saan karaniwang inilulunsad ni Mike ang kanyang bangka. Doon, sa isang liblib na bahagi ng lawa na tinatawag na Cars Landing, natagpuan nila ang Ford Bronco ni Mike. Ang sasakyan ay nakalock at ang trailer ng bangka ay nakakabit pa rin dito. Ngunit walang bakas ni Mike o ng kanyang bangka. Agad silang tumawag sa mga awtoridad upang simulan ang isang malawakang search and rescue operation. Ang pag-asa na makita siyang buhay ay nagsimulang maglaho habang ang malamig na gabi ay lalong lumalalim. Ang misteryo ay lalong lumalim, nasaan si Mike Williams. Sa sumunod na mga araw, daan-daang voluntaryo at mga profesional na rescuer ang nagsama-sama upang hanapin si Mike. Ginalugad nila ang bawat sulok ng malawak at maputik na lawa. Ginamit nila ang mga bangka, helicopter, at iba't ibang kagamitan sa paghahanap. Sa wakas, pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ang bangka ni Mike na lumulutang sa gitna ng lawa. Ang tangke ng gasolina nito ay puno pa, na nagpapahiwatig na hindi ito naubusan ng gas. Ngunit si Mike ay hindi matagpuan. Ang tanging nakita malapit sa bangka ay ang kanyang hunting jacket at isang pares ng waders o bota na ginagamit sa pangingisda. Dahil sa kawalan ng katawan at sa mga natagpuang kagamitan ni Mike sa lawa, ang mga investigador mula sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ay mabilis na bumuo ng isang konklusyon. Ang kanilang opisyal na teorya, si Mike Williams, ay aksidenteng nahulog mula sa kanyang bangka. Dahil sa bigat ng kanyang kasuotan sa malamig na tubig, posibleng siya ay dumanas ng hypothermia at nalunod. At ang pinakakakilakilabot na bahagi ng teorya ay ang kanyang katawan ay kinain ng mga buwaya na naninirahan sa Lake Seminole. Ang teoryang ito ay tila kapanipaniwala, lalo na't ang lawa ay kilala bilang isang lugar na may malaking populasyon ng mga alligators. Dahil sa mga paliwanag na ito, ang kaso ay tinuring na isang malagim na aksidente. Ang paghahanap ay opisyal na itinigil at ang kaso ay isinara. Habang marami ang tumanggap sa opisyal na kwento, may isang taong hindi kailanman naniwala rito, si Cheryl Williams, ang ina ni Mike. Mula pa sa simula, naramdaman niyang may mali sa teorya ng mga buwaya. Pinag-aralan niya ang gawin ng mga buwaya. Nalaman niyang hindi karaniwang kumakain tuwing taglamig dahil bumabagal ang kanilang metabolismo. Nalaman din niya na kahit pa kinain ng buwaya ang isang tao, mag-iiwan pa rin ito ng mga buto, damit, at iba pang mga labi. Ang ideya na ang kanyang anak ay ganap na naglaho ng walang bakas ay hindi kapani-paniwala para sa kanya. Dahil sa kanyang pagdududa, nagsimula siyang magsagawa ng sariling investigasyon. Sumulat siya ng daan-daang liham sa gobernador ng Florida, sa mga ahensya ng pulisya, at sa media. Paulit-ulit niyang hinihiling na muling buksan ang kaso. Naglagay siya ng anunsyo sa diaryo na humihingi ng tulong sa sinumang may impormasyon. Sa loob ng maraming taon, halos linggo-linggo,
Sumusulat siya sa Florida Department of Law Enforcement. Iginigit na pinaslang ang kanyang anak at hindi biktima ng isang aksidente. Ang kanyang pagpupursigi ay tila walang katapusan, isang testamento sa pagmamahal ng isang ina na hindi sumusuko. Ang mga kilos ni Cheryl ay hindi nagustuhan ng kanyang manugang na si Denise. Sa katunayan, ang relasyon nilang dalawa ay unti-unting nasira. Ayon kay Cheryl, pinigilan siya ni Denise na makita ang kanyang apo. Hindi niya alam na ang kanyang mga pagsisikap ay malapit ng magbunga. Pagkalipas ng maraming taon ng walang humpay na panawagan mula kay Cheryl Williams, at dahil sa mga bagong impormasyon at inconsistencies sa kaso, nagpasya ang Florida Department of Law Enforcement, FDLE, na muling tingnan ang pagkawala ni Mike Williams. Noong 2004, 4 na taon pagkatapos siyang maglaho, opisyal na binuksan muli ang kaso, ngunit ngayon, hindi na ito simpleng missing person, kundi isang posibleng homicide. Ang pagpupursigi ng isang ina ay sa wakas nagbunga. Nagtalaga ang FDLE ng bagong grupo ng mga investigador upang suriin ang bawat detalye mula sa simula. Agad nilang napansin ang mga butas sa orihinal na teorya. Kinonsulta nila ang mga eksperto sa buwaya na nagsabing napaka-imposible na ubusin ng buwaya ang isang buong katawan ng walang bakas, lalo na sa malamig na Disyembre. Muling sinuri ang mga natagpuang waders at natuklas ang walang pinsala, tila malinis at sadyang inilagay. Nagsimulang gumuho ang teorya ng aksidente. Mas naging kumbinsido ang mga investigador ng foul play at na ang pagkawala ni Mike ay maaring planadong krimen. Sinimulan nilang tingnan ang mga taong malapit kay Mike, partikular ang kanyang asawa si Denise, at ang kanyang matalik na kaibigang si Brian Winchester. Natuklasan nilang 5 taon matapos maglaho si Mike noong 2005, ikinasal si Denise. At si Brian, nagpatibay ito sa kanilang hinala, ang matalik na kaibigan at ang biyuda, nagsama. Isang malaking red flag para sa mga investigador. Sina Brian Winchester at Mike Williams ay hindi lamang magkaibigan, sila ay parang magkapatid. Madalas silang magkasama sa pangangaso, pangingisda, at iba pang mga gawain. Si Brian din ang tumulong kay Mike na isulat ang kanyang life insurance policy na nagkakahalaga ng $1 milyong. Si Denise naman, ang asawa ni Mike, ay malapit din kay Brian at sa asawa nito. Ang dalawang pamilya ay madalas na magkasama, at sa panlabas, ang kanilang pagkakaibigan ay tila perpekto. Si Brian pa nga ang kasama ni Denise na nag-ulat ng pagkawala ni Mike noong gabing iyon ng Disyembre 2000, at siya rin ang tumulong sa paghahanap sa lawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na relasyon na nabubuo sa pagitan ni Denise at Brian. Habang si Mike ay abala sa kanyang trabaho at mga libangan, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan ay mayroon palang itinatagong pagtitinginan. Ang relasyong ito ay naging mas malalim sa paglipas ng panahon, isang pagtataksil na naganap sa likod ni Mike. Ang kanilang pagnanasa sa isa't isa ay lumago hanggang sa punto na nais na nilang magkasama ng permanente. Ngunit may isang malaking hadlang sa kanilang daan, si Mike Williams. Ang malaking break sa kaso ay dumating noong Agosto 2016. Isang araw, sa takot na isisiwalat ni Denise ang kanilang madilim na sekreto, ngayong sila ay magkahiwalay na, kinidnap ni Brian Winchester ang kanyang dating asawa. Pumasok siya sa sasakyan ni Denise, tinutukan ito ng baril, at dinala sa isang malayong lugar. Ang kanyang plano ay takutin si Denise upang manahimik. Ngunit, ang plano ay pumalpak. Nakumbinsi ni Denise si Brian na pakawalan siya, at pag-uwi niya, agad siyang tumawag sa pulis. Si Brian Winchester ay inaresto dahil sa kidnapping at armed assault. Ang kanyang desperadong hakbang ay ang naging susi sa paglutas ng kaso ni Mike. Dahil sa kidnapping, si Brian Winchester ay nahaharap sa posibleng habambuhay na pagkakakulong. Alam ng mga investigador na ito na ang kanilang pagkakataon. Inalok nila si Brian ng isang deal, amihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkawala ni Mike Williams, at bibigyan siya ng immunity mula sa kasong pagpatay. Hindi siya kakasuhan sa pagpatay kay Mike, ngunit haharapin pa rin niya ang mahabang sentensya para sa kidnapping ni Denise. Sa harap ng napakatinding pressure at sa posibilidad na mabulok sa kulungan, si Brian Winchester ay bumigay. Pagkatapos ng 17 taon ng pananahimik, sa wakas ay inamin niya ang lahat. Batay sa detalyadong pag-amin ni Brian Winchester, dinala ng mga autoridad ang mga search team sa eksaktong lokasyon na kanyang itinuro, isang lugar malapit sa Carr Lake, mga 60 milya ang layo mula sa Lake Seminole. Pagkatapos ng halos 2 araw ng paghuhukay,
Noong ika-18 ng Disyembre, 2017, natagpuan ang mga labi ni Mike Williams. Ang kanyang mga buto ay natagpuan sa isang maputik na hukay, kasama ang ilang mga personal na gamit. Ang mga labi ay dinala sa Medical Examiner's Office para sa pagsusuri. Kinumpirma ng dental records na ang mga ito ay tunay ngang kay Mike Williams. Bukod dito, natuklasan din nila ang ebidensya ng isang tama ng baril sa kanyang bungo, na tumutugma sa salaysay ni Brian na binaril niya si Mike sa mukha. Ang wedding ring ni Mike ay natagpuan din sa kanyang daliri, isang malungkot na simbolo ng pag-ibig at pagtataksil. Ang katotohanan ay sa wakas lumabas. Si Mike Williams ay hindi nalunod, hindi kinain ng buwaya. Siya ay pinaslang ng may panlalamig, pinagtaksilan ng 2 taong kanyang pinagkatiwalaan, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Noong Mayo 2018, si Denise Williams ay inaresto at kinasuhan ng first-degree murder, conspiracy to commit murder, at accessory after the fact. Noong Disyembre 2018, ang hurado ay naglabas ng kanilang hatol. Si Denise Williams ay napatunayang guilty sa lahat ng mga kaso. Ang katarungan, bagamat matagal na inantay, ay sa wakas nakamtan.